Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling sumiklab ang matinding tensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng malakas na tubig mula sa mga water cannon ng Chinese Coast Guard ang dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Ang marahas na insidenteng ito ay naganap sa gitna ng idinaraos na pagpupulong ng mga ministrong panlabas at diplomat sa Maynila kung saan tinatalakay ang kapayapaan sa rehiyon at ang patuloy na panggigipit ng China. Ito na ang ikatlong komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa loob lamang ng linggong ito na nagpapakita ng lumalalang sitwasyon sa ating karagatan. Nangyari ang insidente habang ang mga pinuno ng diplomasya ay nagtitipon para sa taunang pagpupulong ng ASEAN kung saan ang sigalot sa pinag-aagawang katubigan ang pangunahing paksa sa agenda. Malinaw na hindi pinahahalagahan ng Beijing ang kasalukuyang usapang pangkapayapaan. Ayon sa opisyal na ulat ng Philippine Coast Guard, ang pinakahuling sagupaan sa Scarborough Shoal ay nagpatuloy sa ikalawang sunod na araw sa parehong lugar. Isang barko ng China ang mapanganib na lumapit ng hanggang 7 metro lamang mula sa barko ng Pilipinas. Ang mapangahas at irresponsableng manyobrang ito ay nagdulot ng napakalaking panganib ng banggaan sa gitna ng karagatan na lubhang ikinaalarma ng ating mga awtoridad sa depensa. Mariing kinondena ng Philippine Coast Guard ang tinawag nilang mapanganib at hindi propesyonal na aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa ating mga sibilyang barko. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ng ating pamahalaan na ang mga ganitong hakbang ay hayagang paglabag sa kaligtasan ng mga naglalayag at tahasang pambabastos sa mga pandaigdigang batas pandagat na kinikilala ng komunidad ng mga bansa. Muling ipinaalala ng Pilipinas na ang Scarborough Shoal ay isang mahalaga at hindi maihihiwalay na bahagi ng teritoryo ng bansa. Ang nakapalibot na katubigan dito ay bumubuo sa territorial na dagat at Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya naman, ang anumang panghihimasok o paggamit ng dahas ng dayuhang puwersa sa loob ng zonang ito ay maituturing na iligal at direktang paglabag sa ating pambansang soberanya at mga karapatan. Sa kabilang banda, nagpalabas din ng sariling pahayag ang panig ng China upang ipagtanggol ang kanilang marahas na aksyon. Ayon sa Chinese Coast Guard, marami umanong barko ng Pilipinas, kabilang ang 3 barko ng Philippine Coast Guard, ang nagtipon sa nasabing katubigan nitong Biyernes. Giit ng Beijing, nagbigay lamang sila ng mga babalang berbal, nagsagawa ng pagharang at gumamit ng mga water cannon upang puwersahang palayasin ang mga barko ng Pilipinas. Nagbigay pa ng matigas na babala ang Beijing sa pamahalaan ng Maynila na ihinto agad ang tinatawag nilang paglabag at mapanirang aksyon sa kanilang nasasakupan. Sinabi ng Sina na kung hindi titigil ang Pilipinas, kailangan nitong harapin ang lahat ng posibleng masamang kahinatnan ng mga hakbang nito. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagmamatigas ng China sa kabila ng mga panawagan para sa mapayapang resolusyon. Bago ang insidenteng ito, isang mas marahas na sagupaan ang naganap noong Lunes sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal na nagresulta sa pagkasugat ng 2 Pilipinong mandaragat. Ang sunod-sunod na insidenteng ito sa loob ng isang linggo ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon sa rehiyon kung saan ang panganib ng isang mas malaking armadong labanan ay tila lalo pang nagiging totoo sa bawat araw na lumilipas sa karagatan. Sa ulat ng ating militar, nasugatan ang 2 Pilipino matapos silang paluin ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard gamit ang mga pamalong kahoy mula sa kabilang bangka sa gitna ng komprontasyon. Itinatanggi naman ito ng China at inakusahan ng mga Pilipino na sila umano ang unang umatake gamit ang mga sagwan at mahahabang patpat. Ang magkasalungat na bersyong ito ay lalo pang nagpapainit sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Ang ilang dekada ng tensyon sa teritoryo ay naging pangunahing paksa sa pagpupulong ng mga ministrong panlabas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Maynila. Kasama ang kanilang mga katuwang mula sa Asya at Kanluran, nagsagawa sila ng 3 araw na saradong pag-uusap na nagsimula noong Martes sa kabisera ng Pilipinas upang hanapan ng pangmatagalang solusyon ang lumalalang krisis na ito sa ating karagatan. Sa unang araw pa lamang ng pulong, tinalakay na ng mga ministro ng ASEAN ang agawan sa South China Sea at ang mga kamakailang insidente ng karahasan. Bagamat may mga pagkakaiba sa pananaw, nagkakaisa ang karamihan na kailangang pigilan ang anumang aksyong magpapalala sa sitwasyon.
Ang bawat bansa ay nagpahayag ng matinding pagkabahala sa patuloy na militarisasyon at mga agresibong aktibidad sa rehiyon. Naglabas ng magkasanib na pahayag ang ASEAN kung saan ipinahayag ng ilang ministro ang matinding pagkabahala sa reklamasyon ng lupa, mga seryosong insidente, at mga aksyong naglalagay sa kaligtasan ng mga tao sa panganib. Binigyang diin din sa pahayag ang pinsalang idinudulot ng mga aktibidad na ito sa yamang dagat at kapaligiran na pinagkukunan ng kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan sa buong Timog Silangang Asya. Sa kabila ng mga hamon, malugod na tinanggap ng mga diplomat ang sinasabing makabuluhang pag-unlad sa negosasyon sa pagitan ng ASEAN at China para sa isang Code of Conduct o COC. Layunin ng kasunduang ito na maiwasan ang malaking armadong sagupaan sa pinag-aagawang katubigan sa hinaharap. Target ng mga bansa na tapusin ang negosasyong ito bago matapos ang kasalukuyang taon upang matiyak ang katatagan ng buong rehiyon. Sa gilid ng pagpupulong ng ASEAN, nagpulong din ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio at ang kanyang katapat na si Wang Yi ng China upang talakayin ang lumalalang krisis. Ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita na ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang panrehiyon kundi mayroon ding malaking implikasyon sa pandaigdigang geopolitika kung saan ang papel ng Estados Unidos ay nananatiling mahalaga para sa ating depensa. Partikular na pinag-usapan ni Rubio at Wang ang naganap na sagupaan noong Lunes sa Second Thomas Shoal kung saan nasugatan ang ating mga kababayan. Kapwa nila kinilalang ang insidente ay nakapagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Bagamat may magkaibang pananaw ang Estados Unidos at China sa karapatan sa paglalayag, kapwa nila kinikilala ang panganib ng hindi sinasadyang engkwentro na maaring magbunga ng digmaan. Patatanda ang inaangkin ng China ang halos buong South China Sea sa kabila ng makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong taong 2016. Ang desisyong ito, na nakabatay sa UN Convention on the Law of the Sea, ay nagpawalang bisa sa malawak at walang basehang pag-aangkin ng Beijing sa ilalim ng kanilang 9-dash line. Gayunpaman, patuloy na binabalewala ng China ang pandaigdigang batas at gumagamit ng dahas laban sa Pilipinas. Tinapos ang halos isang linggong pagpupulong sa Maynila sa pamamagitan ng muling paggunita sa Treaty of Amity and Cooperation ng ASEAN noong 1976. Ito ay isang kasunduang nagtataguyod ng hindi pag-atake sa isa't isa at naglalayong panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Sa panahong ito ng matinding kawalan ng katiyakan sa buong mundo, muling binigyang diin ng mga kasaping bansa ang kahalagahan ng paggalang sa soberanya ng bawat estado. Sa kanyang talumpati sa seremonya, ipinahayag ng Undersecretary ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas na si Teresa Lazaro na sa panahon ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan, ang kapayapaan ay dapat palaging ipinagtatanggol. Sinabi niya na hindi natin maaaring iasa na lamang sa tadhanang seguridad ng ating bansa, kundi dapat itong aktibong itaguyod sa pamamagitan ng diplomasya at pagkakaisa kasama ang ating mga kaalyado sa buong mundo. Ang kapayapaan ay isang pang-araw-araw na pagpili ani Lazaro sa kanyang makabuluhang talumpati. Dagdag pa niya, nangangailangan ito ng patuloy na pagsisikap, maingat na pagpipigil sa sarili, inklusibong dialogo, at mahigpit na pagtalima sa pangingibabaw ng batas. Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng paninindigan ng Pilipinas na pairali ng mapayapang proseso sa kabila ng patuloy na mararahas na pang-uudyok ng kabilang panig. Sa pagtatapos ng ating balita, nananatili ang malaking hamon kung paano isasalin ang mga diplomatikong kasunduan sa aktwal na kapayapaan sa karagatan. Habang nag-uusap ang mga pinuno sa mga malalamig na silid, patuloy na nakikipaglaban ang ating mga magigiting na sundalo at mangingisda sa marahas na hampas ng tubig at pananakot ng China. Isang napakatinding palitan ng mga akusasyon ang sumiklab ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos ang magkahiwalay na madugong pag-atake sa mga sibilyang pasilidad. Inakusahan ng Russia ang Ukraine ng pag-atake sa isang lugar na bakasyunan sa Zaporizhia na ikinasawi ng 8 katao, samantala binatikos naman ng Kyiv ang Moscow dahil sa isang tinatawag na pag-ataking double tap sa isang sentro ng paghahatid sa hilagang silangang bahagi ng bansa. Ayon kay Yevgeny Baletsky, ang opisyal na itinalaga ng pamahalaang Ruso sa rehiyon ng Zaporizhia, naging target ng pag-atake sa gabi ang isang tanyag na lugar na bakasyunan sa nayon ng Kirillovka. Kinumpirma niya na 8 sibilyan ang nasawi sa malagim na insidenteng ito kabilang ang 2 inosenteng bata. Ang trahedyang ito ay muling nagdulot ng matinding pighati sa mga residenteng naiipit sa gitna ng digmaan. Bariing kinondena ni Balitsky ang pag-atake at tahasang inakusahan ang mga puwersa ng Ukraine na nasa likod nito.
Ayon sa kanya, alam na alam ng kalaban kung sino ang kanilang pinupuntirya at sinadya nilang targetin ang mga inosenteng sibilyan. Tinawag niya itong isang napakagarapal na krimen laban sa sangkatauhan na hindi kailanman mapapatawad. Ipinapakita lamang nito ang lumalalang antas ng karahasan sa patuloy na labanan sa rehiyon. Bukod sa mga nasawi, iniulat din ng mga lokal na awtoridad na hindi bababa sa 14 na katao ang nasugatan, kabilang ang 3 bata. Agad na rumisponde ang mga pangkat ng emerhensiyang tagapagsagip sa pinangyarihan ng pagsabog upang magbigay ng paunang lunas at hanapin ang mga posibleng nakaligtas sa ilalim ng mga guho. Patuloy ang operasyon ng pagsagip sa kabila ng banta ng panibagong pag-atake sa naturang lugar. Sa panig ng pamahalaang Ruso, naglabas ng opisyal na pahayag si Svetlana Petrenko, ang tagapagsalita ng komite sa investigasyon ng bansa. Ayon sa kaniya, gumamit ang militar ng Ukraine ng mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto o mga drone sa nasabing pag-atake. Ang mga drone na ito ay nagdulot ng malaking pinsala hindi lamang sa buhay ng mga tao kundi maging sa mga pasilidad ng lugar na bakasyunan na ngayon ay halos gumuho na. Mariin ding kinondena ni Maria Zakharova, ang tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia, ang insidenteng ito. Naglabas din ang komite sa investigasyon ng opisyal na kuhang video na nagpapakita ng mga nasunog na sasakyan at malaking pinsala sa paligid ng isang palanguyan. Ang mga larawang ito ay nagsisilbi umanong ebidensiya ng walang awang pag-atake ng militar ng Ukraine sa lugar. Habang nananatiling tahimik ang Ukraine sa mga akusasyon tungkol sa lugar na bakasyunan sa Zaporizhia, naglunsad naman ito ng sarili nitong serya ng matitinding paratang laban sa Moscow. Inakusahan ng Kyiv ang Russia ng pag-atake gamit ang mga drone sa isang pribadong sentro ng paghahatid ng kumpanyang Nova Poshta sa lungsod ng Sumy. Ang insidenteng ito ay naganap sa hilagang silangang bahagi ng bansa malapit sa hangganan ng Russia. Sa pag-ataking ito sa lungsod ng Sumy, 3 driver ng mga truck na panghatid ang kumpirmadong nasawi habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang insidente na isang malupit na pag-ataking double tap. Ang ganitong uri ng pag-atake ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng mga manggagawang nagpapanatili ng supply ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan doon. Ang tinatawag na double tap ay isang lubhang kontrobersyal na taktika ng militar kung saan ang isang target ay inaatake ng 2 beses sa loob ng maikling panahon. Ang pangunahing layunin nito ay palakihin ang bilang ng mga biktima, partikular na ang mga unang rumeresponde gaya ng mga bumbero, doktor at tagapagligtas na dumarating sa lugar pagkatapos ng unang pagsabog. Itinuturing itong paglabag sa mga batas ng digmaan. Bukod sa mga pangunahing pag-atake na ito, iniulat din ng Ukraine na 2 pang sibilyan ang napatay sa katimugang bahagi ng bansa dahil sa pambobomba ng Russia. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Russia na 2 residente sa kanilang mga nayon sa hangganan ang nasawi, kasama ang isa pang nasawi sa teritoryong kontrolado ng Moscow sa lalawigan ng Kherson. Ipinapakita nito ang napakalawak na saklaw ng kasalukuyang labanan. Ang bagong yugto ng karahasang ito ay nagpapaalala sa nakaraang tensisyon noong Mayo nang akusahan ng Russia ang Ukraine ng pag-atake sa isang kolehiyong bokasyonal sa bayan ng Starobelsk sa rehiyon ng Lugansk. Ang pag-ataking iyon ay nagbunga ng pagkamatay ng 21 katao at ikinasugat ng 12 din ng iba pa. Nagdulot ito ng matinding galit sa panig ng pamahalaang Ruso at ng mga lokal na opisyal sa rehiyon. Gayunpaman, magkaiba ang bersyon ng 2 panig tungkol sa pasilidad sa Starobelsk, habang iginigiit ng Russia na isa itong ordinaryong paaralan para sa mga kabataan, sinabi naman ng Kyiv na ginagamit ng Moscow ang lugar bilang pasilidad ng pagsasanay para sa mga piling piloto ng drone. Ang pagkakaibang ito sa salaysay ay nagpapakita ng matinding digmaang pang-impormasyon sa pagitan ng 2 bansa. Matapos ang trahedya sa Starobelsk, agad na nag-utos si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ng isang malawakang pagganti laban sa mga estratehikong target sa Ukraine. Naglunsad ang militar ng Russia ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga makabagong misil at drone sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Layunin nitong sirain ang mga pasilidad ng militar at enerhiya upang tuluyang pahinain ang kakayahan ng hukbo ng Ukraine. Kabilang sa mga sandatang ginamit sa paghihiganti ng Russia ang Oreshnik, isang sopistikadong balistikong misil na may katamtamang saklaw at may dalang mga hipersonikong ulong pandigma. Ang paggamit ng makabagong teknolohiyang ito ay nagpadala ng napakatinding babala hindi lamang sa Ukraine kundi maging sa mga bansang kanluranin na sumusuporta sa Kiev. Ipinapakita nito ang kahandaan ng Russia na gumamit ng mas malalakas na sandata.
Ang Zaporizhia, kung saan naganap ang pag-atake sa lugar na bakasyunan, ay isa sa 4 na rehiyon ng Ukraine na idineklara ng Russia bilang bahagi ng teritoryo nito noong taong 2022. Ang hakbang na ito ay hindi kinikilala ng nagkakaisang bansa at ng karamihan sa mga bansa sa buong mundo. Gayunpaman, nananatili itong pangunahing sanhi ng matinding alitan at labanan sa kasalukuyang digmaan sa Europa. Ayon sa pahayag ni Pangulong Vladimir Putin noong nakaraang buwan, kasalukuyang kontrolado ng mga puwersang Ruso ang humigit kumulang 80% ng buong lalawigan ng Zaporizhia. Gayunpaman, ang kabiserang lungsod na may kaparehong pangalan ay nananatili pa rin sa ilalim ng pamamahala ng Ukraine. Dahil dito patuloy ang madugong bakbakan sa paligid ng mga hangganan nito. Para sa mga eksperto sa militar, ang Zaporizhia ay may napakalaking kahalagahang estratehiko dahil sa kinalalagyan nito at sa mga pang-ekonomiyang pasilidad nito, kabilang ang pinakamalaking plantang nuklear sa buong Europa. Ang patuloy na labanan dito ay nagdudulot ng pangamba sa buong mundo tungkol sa posibleng sakunang nuklear, samantala patuloy na nagpapalitan ang magkabilang panig ng putok ng artilyeriya at mga pag-atake ng drone araw-araw. Ang mga pag-atake sa mga sibilyang infrastruktura tulad ng mga lugar na bakasyunan at mga sentro ng paghahatid ay umani ng malawakang pagkondena mula sa iba't ibang sektor ng pandaigdigang komunidad. Binigyang diin ng mga grupong nagtataguyod ng karapatang pantao na hindi dapat maging target ng anumang operasyong militar ang mga sibilyan. Ang pag-atake sa kanila ay isang malinaw na paglabag sa mga pandaigdigang batas ng digmaan. Sa kabila ng mga diplomatikong panawagan para sa kapayapaan, ang mga ordinaryong mamamayan sa magkabilang panig ng hangganan ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na halaga sa digmaang ito. Ang takot sa araw-araw na pambobomba at ang pagkawala ng mga mahal sa buhay ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Samantala, abala ang mga pinuno ng dalawang bansa sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang sa labanan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang siklo ng paghihiganti sa pagitan ng Russia at Ukraine ay tila walang katapusan sa mga darating na panahon. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod pang pangyayari upang maihatid sa inyo ang pinakabagong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.